Nagpahayag po itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Ang sinasabi po ni VP Sara Duterte ay darating ang panahon na isisiwalat ko kung bakit ay nag-resign ako sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero may pahapyaw po siya dito, mga kababayan, may pahapyaw po. Isa po ang dahilan kung bakit siya nag-resign dahil dito sa budget ng DepEd. Sabi niya po dito, mga kababayan, yung budget daw ng DepEd ay hindi niya malaman kung saan napupunta. Ngayon po, ang sabi pa niya ay wala raw siya nakuhang suporta mula sa Malacanang. Kaya nag-resign daw po siya, mga kababayan. Sa pahayag po ni VP Sara dito, mga kababayan, ay sablay po agad, no? Sablay po agad. Mamaya sasabihin ko kung bakit sablay, no? Panoorin muna natin itong pahayag niya, mga kababayan. Panoorin natin. Issue sa DepEd kung bakit nag-resign si Sara, sabi niya. Wala akong nakuhang. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na over ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason. At iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang. Merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan, and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yun. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. At wala akong nakitang pagbabago. Wala raw siya nakuha suporta. Putulin muna natin. Sinubukan daw niya itama yung budget ng DepEd kung saan napunta. May sabihin, in short, mga kababayan, na sabihin na natin, diretsyon na natin, nakukurakot yung budget ng DepEd. Kaya siya nag-resign. Tapos wala raw, sinubukan daw niya itama, pero wala siyang nakuhang suporta. In short, mga kababayan, wala siyang dito, wala siyang nakuhang kakampi, mga kababayan. Sablay agad. Bakit mo ngayon lang sinasabi yan? Ha? Bakit ngayon mo lang sinasabi yan, yung mga ganyang bagay? Vice Presidente ka. Bakit hindi mo gamitin yung microphone mo? Ha? Kung talagang totoo yan. Dahil sa paggamit mo ng microphone tapos ikaw ay Vice Presidente, tiyak na mas maniniwala ang tao sa'yo kung nilabas mo agad-agad yan. Hindi yung ngayon mo lang sasabihin para paniwalain kami. Diba? Tuloy muna natin. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am?
Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. Abay, bakit? Bakit hindi kayo nagkikita? Hindi nyo ba, ito, ano lang naman ito, for friends, no? For friends, at saka bilang unit team, no? Dapat nag-uusap kayo, nagkikita kayo, ganyan, kwentuhan. Hindi nyo ba namimiss ang isa't isa? Diba? Ang dami nyong pinagsamahan. Diba? Tuloy natin. And you So, intend wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap hindi. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente. Nakahapon lang, naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho, at hindi tapat sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman na di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara ang survey ng Octa Research kung saan bumaba umuno ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang nagastos ka ng pera para tatanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte. Parang pinagbibintangan mo yung Okta na talaga naman ito talaga ang vice presidente natin. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Pati Okta pinagbibintangan, no? Hindi ba kayo makapaniwala na bumaba na ang inyong suporta sa taong bayan? Mukhang hindi ka yata naniniwala, madam, Huwag ka na magtaka, baka bababa pa yan sa susunod ng mga survey. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yung nilipat doon. Hindi mo pwede sabihin niya na Ma'am Vice Presidente. Hindi ganun ang pagtatanong. Kasi kung ang ilalagay mo doon pro-Pilipinas ka ba, natural, yes lahat. Kasi nga mga Pilipino tayo. Mabuti sana kung ang tatanungin mo dyan, mga iba't ibang lahi, tapos mga Pilipino, pwede yun. Siyempre, kung ibang lahi ang tatanungin mo, pro-Pilipino ka ba? Siyempre, sasabihin nila, no, I'm not a Philippines. I'm American. Diba? Natural, kasi sa gobyerno natin ngayon, dalawa lang po ang nag-aaway. Duterte o Marcos. Natural, yun ang ilalagay po nila, mga kababayan. Tama ba? Bakit ganito ang sinasabi ni BP? Parang hindi niya alam yata. Yang gusto mong survey, pro-Pilipino ka ba? Natural, yes. Kaya nga, hindi yung survey, tanong yun kung ikaw ba ay Pilipino. Diba? Kaya nga, tama ang ginawa ng Okta dito, kung saan ka, kanino ka. Marcos ba o Duterte? Tama yun. Hindi nyo lang siguro matanggap na bumagsak na ang ratings nyo. Diba? Pro-Pilipinas. Babasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakita mo na ginagawa, ang motibo dyan is
ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Mali Wala. ka. Mali ka, madam. Pasensya na. Medyo mali ka na naman. Walang ganun. Walang ganun sinasabi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ako personally, suportado ko si Pangulong Bongbong Marcos ngayon hanggang matapos ang kanyang termino. Yun ang aking suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya anong sinasabi mo na hindi siya bababa? Walang ganun. Kahit ako, hindi ako papayag na wala tayong eleksyon na maganap. Kung gusto nyo ay baguhin nyo yung batas para patakbuhin uli ang mga naging presidente. Diba? Kung gusto nyo, kailangan may butuhan. Diba? Pero kung sasabihin mo, BP, na ang gobyerno natin ay ayaw na bumaba, kaya ganito yung ginagawa nilang sorbe, mali yan. Mali yan. Mukhang hindi naman ganun yata yung punto ng sorbe. Malalaman namin bakit hindi mo pagalitan yung okta. Ba't sinisisi mo sa administrasyon? Kung pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang seguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas. Okay. Dito tayo sa sinasabi ni Vice Presidente, no? Na sinasabi niya dito, modus daw yung mga casing, mga pagmamatsyag ng PNP. Modus daw yan, sabi niya, modus. Dito, hindi naman lahat, hindi lahat ng PNP, ganon. Kasi mayroon mga tao, mga sindikato na ginagamit talaga yung uniforme ng PNP, nagpapanggap na PNP, at saka mayroon talaga mga membro ng mga PNP na nagagamit talaga sila. Dito, sangayon ako sa'yo. Sangayon ako sa'yo dito na talagang yung iba modus talaga yan. Na ganyan, na kunyari kikising-kising ka, pero ang totoo niyan, mga kababayan, hindi talaga mga PNP, totoong PNP yan. Totoong PNP, mangilan-ngilan, pero ang iba dyan, mga mga hausyaw. Nagpapanggap, mga ganun, mga sindikato. Diba? Yan. Dito tayo magkakasundo, BP Sara Duterte. Totoo ang sinasabi mo na yan. Tuloy. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts. Tapos, nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Yes po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Can you tell Integrated us about News, this, ma'am? Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Okay, mga boy, yun ang pahayag ng ating Vice Presidente. Napakarami ng sinasabi niya dito. Unang-una sinasabi niya dito, yung tungkol sa budget sa DepEd ay hindi napupunta sa tama. Kaya siya napilitan mag-resign. Sinubukan niya ayusin, pero hindi siya nakakuha ng suporta. Hindi ko alam kung lumapit siya sa administrasyon, kaya siya nag-resign, hindi siya nakakuha ng suporta dito. Ayan ang sinasabi niya, mga kababayan. Pero ang malaking katanungan agad dito kasi, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Di sana kung umpisa pa lang na yung budget nyo dyan sa DepEd napupunta sa wala, di sana ginamit mo yung pagiging Vice Presidente para magsalita sa microphone. Ilabas, isiwalat
para hindi yung kaduda-duda tuloy ngayon eh. Parang pinag-isipan muna eh. Parang pinag-isipan muna bago magsalita ng ganito. Diba? Parang ganun eh. Yung iba, sasabihin niya, hindi pa ako handa para magsalita ngayon. Eh, kailan ka pa magiging handa? Diba? Parang hindi na tuloy ka panipaniwala eh. Eh, sana mayroon detalyado yung mga sasabihin mo, di ba? Para ka panipaniwala naman. Pero mas maganda po sana kung umpisa pa lang na nahuli mo na ang pundo ng budget ng DepEd ay nawawala na, ninanakaw o kung saan pa napupunta, edi sana ginamit mo na yung pagiging vice presidente mo. Nagpa-press-con ka na sana para ilabas ito. Di ba? Hindi yung ngayon ka lang nagsasalita para sa mga ganitong akusasyon. Oh, edi panis na. Hindi na kapanipaniwala. Parang pinag-isipan muna bago ilabas. Parang isinulat muna, minimemorize, parang flip-top.